I think we'll... I'd like to recognize, with your permission, Doc, si PL, ang vlogger na would like to ask a question, I believe. Go. Good afternoon. Magandang hapon po sa lahat. This afternoon po, we are very privileged to have Attorney Vic Rodriguez, who's running also for Senator come this midterm election. With us this afternoon are the managers, anchor person of the known radio stations in the province of Bukidnon. But before anything else, siguro mainam na pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang opening statement kung meron man siyang ipalawak na mga items of what he has discussed in the rally a while ago. Pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez. Thank you, Doctor. At magandang hapon sa inyong lahat, mga mamamahayag dito sa Bukidnon. At maraming salamat sa inyong pag-imbita, pagsalubong at mainit na pagtanggap. Ako nga ay naririto bilang nakibahagi doon sa ating ginawang interfaith prayer and peace rally. At tangan ko ang mensahe ng Hakbang ng Maisog na humuhingi ng transparency, accountability, peace and security sa pamahalaan. Alam naman natin na napakarami ng nagiging problema ng gobyerno at ang numero uno ay ang korupsyon. Higit na lumalala ang korupsyon at kayong mga mamamahayag, I know for sure you are very well aware of what is really happening in the country, especially yung usapin tungkol sa unconstitutional, invalid, immoral, and unethical 2025 budget. At yan nga ang dahilan kung bakit ko tinugunan ang hamon ng Hakbang ng Maisog na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon bilang tinig ninyo sa Senado. Lalabanan ko ang korupsyon at lalabanan natin yan unang-una sa pag-amyenda sa tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. And I intend to fight corruption by amending the provision of the plunder law. Ibababa natin yung threshold from 50 million now down to 1 million. Sapagkat walang dahilan na patuloy tayong ninanakawan, hindi natin makasuhan ng plunder dahil hindi pa umaabot sa 50 million yung ninanakaw ng mga mandarambong sa gobyerno. It doesn't make any sense at all. That's why I will amend the plunder law, bring it down to 1 million the threshold. At pag nagawa natin yan, ipapanukala kong ibalik ang death penalty bilang kaparusahan sa lahat na magnanakaw, lahat na mandarambong sa gobyerno. At bukod dyan, death penalty din sa lahat ng taong gobyerno at mga banyaga, yung foreigners, yung alien, na masasangkot sa illegal na droga. Yan ang aking mga pangunahing agenda. At pangatlo, aking babantayan ang ating budget. Because I believe yung maraming problema ng ating bansa, yung kahirapan, ang ugat at ang katapusan niyan, ang dulot katapusan niyan ay ang ating budget. The alpha and the omega of poverty of the many ills of our country is brought about by our annual budget. At eto na nga, naipakita namin ni Pangulong Duterte last Saturday kasama si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao, yung kung paano nila winawalang hiya yung budget process. Nagpasa sila ng Bicameral Conference Committee report ng puno ng blanco. 2 bilyong piso blanco. At ito ay pinasok nila bilang tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan yung tinatawag na GAB o yung General Appropriations Bill. Na kapag pinirmahan ng sino mang Pangulo ay nagiging GAA o yung General Appropriations Act. Napatunayan namin, naipakita namin at nailathala na yan na puno ng blanco yung naging pundasyon at basihan ng taunang budget, yung 2025 budget. Kaya yan ang ating lalabanan, yung war on corruption, at ako'y naniniwala if we can only plug the leaks brought about by corruption, higit na maraming programa ang magagawa ng gobyerno dahil magkakaroon ng additional source of fund nang hindi nagtataas ng buwis, nang hindi nangungutang, kung hindi pinuputol yung source of corruption. At panghuli, aking ipapanukala din yung standardization of wages. Meaning, tanggalin na natin yung discrimination sa pagitan ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa probinsya kung iahambing sa sinasahod
ng mga manggagawa sa Mega Manila. Dapat wala ng pagkakaiba, hindi totoo na mas mura ang buhay sa probinsya at hindi rin totoo na mas mura ang manirahan sa probinsya. Kaya ipaparehas natin yung sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya sa sahod na nagtatrabaho sa Mega Manila. Hindi natin babawasan yung sinasahod ng nasa Mega Manila. Bagkus, ipaparehas natin yung rate ng mga nagtatrabaho sa probinsya sapagkat para higit po ninyong maunawaan, ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin na may isang pirasong gravy diyan sa Jollibee sa Mega Manila ay kaparehas lamang ng presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin na may isang pirasong gravy dito sa Bukidnon at dito sa inyong rehiyon. So hindi totoo na mas mura ang buhay sa probinsya, baka nga mas mahal pa ang presyo ng kada litro ng gasolina rito at maraming bahagi sa ating bansa, kagaya sa Iloilo, mas mahal ang presyo ng kanilang kuryente kung iahambing mo sa presyo ng kuryente sa Mega Manila. So yan ang aking mga pangunahing ipapanukala bilang senador ninyo. Salamat po, Senator. Ay, tatawagin lang kitang Senator Vic. No? Total, kitang-kita ko naman kanina sa prayer rally natin ang parang 100% atang support ng mga tao nyo doon. Maraming salamat. Oo. So, talagang itong mga media men dito sa Bukidnon ay they are excited to throw questions this afternoon. Pero bago sila magbigay ng mga tanong nila, siguro ipakilala po natin sila bago sila magtanong. We have here Mark Micabalo of RMN DXMB, Malaybalay. Hello, Mark. Okay. Magandang hapon. So, Roger Jimenez Sr. of Wonder Radio. Hi, Roger. Arnel Silagan Jr. of Radio Abante. Darwin Paraguso of Radio Abante. Magandang hapon. John Sapanghari, University of Mindanao Broadcasting Network, DXMV, Valencia. Where are you? GR Kabiling, DXCT Radio Abante. Boy Dims, we call him Boy Dims. Boy Dimit, Dims. DXDB, Radio Bandilio, Malaybalay City. The last but not the least, the finest broadcaster in Bukidnon, Mr. Herbie Lumanog of Super Bagting Thank you 101.3. so much. Go. Sir, The partner, finest. Meron pa po, si Prince Obra of XFM. So we have here Mr. X, XFM. Prince. XFM. Yes, that's the last. Mr. Prince Obra. Prince Obra. Oh, so we have 9 media outlets here who are ready to throw their questions. And Blackers acknowledge. And we'd like to acknowledge our vloggers who are with us this afternoon. The Pambansang Loyal PL. and Sir Coop. Where are you, Sir Coop? And we have also your Paniera here, Attorney Ruby Milicio Villejo. So, simulan na tayo, Attorney. Okay. So, who will throw the first question? Mark Micabalo. Mark Micabalo. Go ahead. Yes po, attorney. Once again, Mark Micabalo po actually ng RMN at saka IFM Bukidnon. Attorney, yung pong main purpose po ninyo ng pagpunta rito is pagdalo ng isa po sa mga purpose yung pagdalo ng prayer rally na in-organize dito sa Kontra korupsyon. Tama, Yes po. Mark. Yes po. Gano po kalaki itong effort na to para po maibisan man lang yung mga mga sakit na nararamdaman ngayon ni VP Sara when it comes po sa mga anomalies na binabato laban sa kanya and sa iba pong mga patutsada laban sa kanya po. Ako, ang layunin ng Interfaith Prayer and Peace Rally ay labanan yung tema ng kontra-korupsyon. At yung kay suporta naman kay Vice President Inday Sara Duterte is but an incidence of that interfaith prayer rally. Sapagkat nakikita natin na yung patuloy yung political persecution laban sa pamilyang Duterte. At alam naman natin naghahanap ito dahil nais silang pagtakpan yung incompetence ng Marcos administration. They're about to reach
half of their term, 3 years, wala silang maipakitang proyekto. Panay ayuda, panay AYIX, panay AKAP. Pero panay lahat yan ay korupsyon. Wala silang maipakitang anything substantial sa mamamayang Pilipino. At patuloy nilang binubudol ang mamamayang Pilipino gamit ang ating taunang budget. Kaya dapat nating labanan at kaya naman tayo ay patuloy nakikipag-ugnayan because yung hakbang ng maisog, I'm not just going around the country to ignite the passion in the hearts of the Filipino people. It is my duty to educate them at iangat yung level o ng diskurso sapagkat pinakamatibay kung informed ang ating citizenry. Kaya sinisikap ko in my own little way na mapasimple yung mga usaping panlipunan para pati ordinaryong tao ay makilahok. At sa tingin ko naman ay nagbubunga na sapagkat ultimo, ordinaryong tao ay nagsasalita at nag-uusap na ngayon tungkol sa unconstitutional, immoral, invalid, and unlawful 2025 budget. Okay. Just in case you have follow-up, just go direct to your follow-up question. Yes po, yung mga impeachment cases po na fina-file ngayon against BP Sara, ano po ang posibleng magiging resulta nito o wala po ba talagang paroroon? Kagaya ng sinabi ko kanina, huwag tayong pumayag na nakawin ng iilang elitistang politiko, ng iilang elitistang kongresista, yung mandato na ibinigay ng 32 milyong Pilipino kay Vice President Inday Sara Duterte. Ninanakaw na nila yung pera nating mga Pilipino, pati ba naman yung posisyon ng Vice President na nakawin nyo pa rin? Lumaban tayo. Yes. Thank you for that question, Mr. Mick Abalo, and thank you for that answer, Attorney Vic. So we proceed to the next media outlet of UMB in Dixambi, Valencia. Pero paalala lang po sa tanong ninyo, kung maaari, huwag lumampas ng 2 minutes yung tanong natin para we could accommodate other media outlet. Mr. John sa panghari, please proceed. Sure, magandang hapon po. Magandang hapon, John. Clarification, bakit maisog ang team? Ano ba ang ibig sabihin ito? Team maisog, parang ganun. Ang gusto ko lang malaman. Ang maisog ay isang social movement na itinatag under the inspiration and leadership of President Rodrigo Roa Duterte. And yung coming out ng hakbang ng maisog ay naganap noong January 28, 2024, last year, doon sa Davao. At ang pangunahing usapin lamang noon ay yung ating mariing pagtutol doon sa ginagawa nilang huwad na People's Initiative patungo doon sa Peking Charter Change at gamit yung AKAP at AYIX. Ginagawa nila, kunwari, tatanggap ka ng AKAP or AYIX, pipirma ka ng attendance sheet na natanggap mo, tapos i-attach nila yan doon sa petisyon na tinatawag na People's Initiative. Kaya natin yan tinutulan kasama sa pamumuno ni Pangulong Duterte. At yun naman yung naging matagumpay tayo dahil pansamantala nilang itinatago yung usapin ng charter change. Pero alam mo naman ang masasamang loob, umahanap lang ng tiyempo yan eh. Kaya doon nabuo yung hakbang na maisog, yung step of the brave. At naglabasan ang mga kasama nating maiisog noong January 28 of 2024. At nagpatuloy, dumami yung nagiging issue at the core advocacy of hakbang ng maisog hanggang ngayon ay nananatili at ganun pa rin, calling for transparency, accountability, peace, because ayaw natin na mapasama tayo dyan sa proxy war between the United States and our neighbor na equally superpower na China, and security. Security because kinakailangan nating tugunan din yung external security ng ating bansa. Hindi natin inaabsuelto ang China sa kanilang maraming pagkukulang sa usapin ng South China Sea at bantayan din natin yung ating internal security. Nagbalik na naman yung mga drug lords at laganap na naman ng droga. At yan ay dapat nating ipanawagang patuloy sa kasalukuyang administrasyon na patuloy din pinababayaan itong mga usapin ng transparency, accountability, peace, and security. Kaya itinatag ang hakbang ng maisog. Okay, let's proceed to the next media outlet of Sopir Bagting, and this will be followed by Mr. Boy Dimit. Mr. Lumanog, go ahead with your question. Senator,
Who broke your heart? PBBM or the First Lady? Sumira ng aking puso ay yung pagtalikod doon sa magagandang pananalita at layunin na aming ibinigay ng 2022 campaign. Lagi kong sinasabi, pati nung ako'y nag-file ang aking kandidatura, ang aking katapatan ay sa Republika ng Pilipinas. At ang nais kong kapartido at alyado ay kayo, mamamayang Pilipino. At ganun din ang aking panantayan nung ako'y nasa Malacanang. Nung tumalikod na sa magagandang layunin at iba na direksyon, kitang-kita naman natin yun, higit talamak ang korupsyon, hindi ako papayag dyan. Sinabi ko noon, at yan ay nandun din sa aking libro, yung Kingmaker, the hard copy, sinabi ko yan, nakasulat yan dyan, sinabi ko ng maraming beses. Yung mga intrigahan sa Malacanang, yung mga nagmumura sa likod ko, dahil hindi naman lang ako kayang murahin sa harapan ko yung mga nagmumura sa likod ko, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang nagmumura na sa akin ay isang bayan ng Pilipino. Nananiwala, noong 2021-22 campaign, hindi ko kaya yun. So, no follow-up question? So let's proceed to DXDB. From DXDB, Bandilio. Mr. Boydimit, go ahead. Magandang hapon, sir. Good afternoon. Tungkol po ito sa corruption. Talking about corruption, alam po natin, merong kasaysayan ang mga Marcos nandito sa Pilipinas. Merong corruption. Alam po natin yon. Bago nangyari ang pag-file ng kandidatura, mismo ang former President Duterte, sinabi niya na hindi dapat butuhan si President, yung President natin, si Marcos, kasi bangag at saka mayroong isang leader ng tinatawag niyang weak leader. So bakit nagka-unite po ang Marcos at saka Duterte? Ano po sa palagay ninyo? Bakit mayroong unity team? Sapagkat magaganda nga yung napapag-usapan nun, yung direksyon at yung bisyon na napapag-usapan namin nung taong aking higit na tinulungan noong 2021-22 campaign. Kaya nabuo yung unity team. Subalit, ikaw na rin ang nagsabi, meron silang kasaysayan ng pagnanakaw o pandarambong, hindi naman natin nalalaman kung ang DNA, kung nasa DNA ba talaga o nasa dugong nananalaytay sa kanila yung pandarambong o yung hilig na makialam sa pondo ng bansa. Malalaman mo lamang yan pagka nabigyan na muli ng pagkakataong maglingkod. At ito na nga ang nagaganap. Hindi nila pwede itanggi na walang korupsyon sapagkat kitang-kita dito sa 2025 budget. Talagang iniwang panay blanco yung Bicameral Conference Committee report. Ito yung nagiging pundasyon at basihan ng taunang budget. Blanco, nakita namin, ipinakita na namin at naghahanda ang mga abogado upang i-challenge sa Supreme Court yung constitutionality niyan. Maganda yung naging layunin, unity at continuity. Subalit sila rin ang sumira dyan sa unity niyan. Sapagkat ang layunin pala nila hindi unity, kundi in perpetuity maglingkod ang kanilang angkan. Hindi maglingkod, manatili ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya sa pwesto. Higitan pa yung 20 years na dictatorship ng kanyang ama. Huwag nating hayaan atin itong tutulan. Maganda ang sinabi mo kanina, sir, na tungkol dito sa proposal. Kung sakali magiging senator po kayo, labanan ng korupsyon. Kung mayroong public servant o public officials na na-involve sa korupsyon. How about sa vote selling at saka vote buying? Wala po kayong plano? Hindi. Magiging penalty yung nagbibigay at saka hindi solusyon ang legislation sa lahat ng problema ng bansang Pilipinas. I am just centering on what I believe is the core reason why so many are still living below poverty line. I am concentrating on what I believe is the core source of the many ills and problems of our society, corruption. Kaya yan ang aking sinisentro. Yung mga iba, pagka linagay mo lahat ng kaparusahan ay death penalty, mapapababa natin ang populasyon ng Pilipinas. So, unahin lang muna natin yung core problem na sa tingin ko ay dapat nating tuldukan na. Yan ang kultura ng korupsyon.
Mukhang may laman din yung sinabi kanina, ang tanong ni Mr. Dimit kasi vote buying and vote selling is also a form of corruption and it's a crime. It's a crime. So wala pa tayong narinig dito, baka dito for future Senator Vic Rodriguez, he could think of crafting a law para din I'm going directly, Gordon, doon sa source of funding nila eh. Pag plinag mo, pag chinok mo yung source kung saan sila kumukuha ng pang-vote buying, di wala na rin magbebenta ng boto. Wala nang pambayad eh. Saan ba kumukuha ng pambayad yan? Kaya nga sinasabi ko, the alpha and the omega of the many problems of our country ay ang ating taunang budget. Let's choke the source. Let's cut the source. At yan ay yung ating taunang budget. Yan ay korupsyon. Pag natigil yan at may kaparusahang bitay, kahit sa tingin ko, naniniwala ako, kahit yung political dynasty, although hindi pa naman natin na-define at wala pa tayong na pagkakasunduan, ano ba talaga ang definisyon or what constitutes political dynasty, subalit it would discourage yung mga politiko na ipamana sa asawa, sa anak, sa apo, sa pamangkin yung pwesto, kung ang layunin lang ay pagkakitaan ang public service. Thank you, Attorney. Let's proceed to the next media outlet from Juan del Radio. Yun ang parang yan sa Haplas. Yung sinasabing ibabalik mo yung death penalty, maisa sa tupad pa kaya yun kasi ang daming tutol. Sila ang apektado dyan sa Talaga maraming tututol. Bago tayo dumating sa sa death penalty, bababa muna natin yung threshold ng plunder. At mapapalaban tayo dyan. Tiyak yan. Mapapalaban tayo dyan. Subalit, ako ay magre-report periodically sa mga Pilipino, sa inyo, sa sambayan ng Pilipino. Ano nangyayari doon sa panukalang batas? Bakit bumabagal? Bakit hindi umuusad? Sinong humaharang? Para ating hubaran at pangalanan kung sino yung mga interest groups or interested individuals na ayaw mapababa yung plunder law. Sabi ko nga kanina sa aking naging pahayag doon sa Interfaith Peace and Prayer Rally, dalawang uri lang ng tao, ng mambabatas ang kukontra dyan. Unang-una sa pagbaba ng threshold ng plunder. Unang-una, yung may planong magnakaw. Yung may planong mangdambong ng pera sa nating mga Pilipino. Pangalawa, yung kasalukuyan ng nagnanakaw. Dahil matutigilan yung kanilang pagnanakaw. At ayan, ilalahad natin sa inyo, malaman ninyo sinong pumipigil, bakit bumabagal, bakit ayaw umusad. Yes, Prince Obra. Prince Obra from Magandang hapon po, Chris Obrador. Alam po natin yung BBM dati sa mga Duterte. Simple tanong ko lang po, kung papalarin po kayo ng manalo, hindi po kaya parehas na Duterte na parang bamboo ang iyong paninindigan sa Pilipino po? Anong ibig sabihin ng bamboo, Prince? Kung saan yung hangin nandun? Kung saan ang hangin, nandoon. Kung gusto kong kunasan ng hangin, hindi ako mali sa Malacanang. Kung gusto ko ng pwesto, hindi ko iniwanan yung executive secretary. Kung gusto ko ng kapangyarihan at gusto ko magpayaman, tinanggap ko yung aking isa pang appointment bilang Presidential Chief of Staff. Nandito ako ngayon sa mga inaapi. Walang pera si Pangulong Duterte dahil hindi ito nagnakaw. So kung yun ang ibig mong sabihin, sa tingin ko nagkakamali ang iyong assessment dahil ang hangin ay nasa Malacanang. Kung gusto ko ng pera, sumama ako sa kanila. Hindi ko kailangan ang pera. Ang kailangan ko, respeto sa mamamayang Pilipino. Dapat respetuhin nila. Huwag nilang budulin patuloy. So that's very good answer. I think it satisfies our the one throwing the question, Mr. Prince Obra. So we would like to hear now from Radyo Abante, the host station, no less than our program director, Mr. G.R. Kabiling. Okay po, magandang hapon, Senator. Meron na po akong katanungan. Ano po ang inyong pananaw sa pagpilit ng taunang budget nitong AKAP? Ano po ba sa inyong nakikita sa unahan ang pagpamimigay, pamumudmod ng AKAP? Corruption.
binibili nila ang dangal, ang dignidad, ang pagkatao, ang respeto, at ang boto, at ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Yan lang yan. Ang AKAP, maghanap ka, kahit isang recipient ng AKAP or AYIX na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa pagtanggap ng AKAP at AYIX. Wala. Bakit? Walang katuturan yung AYIX na yan. Hindi bubuti ang buhay ng Pilipino sa 3,000. Kahit gawin mo pang 7,000 yan, hindi bubuti ang buhay ng Pilipino na nagdarahop sa halagang 7,000. Kaya ang AKAP at AYIX na yan is a legalized way of vote buying na dapat nating labanan. Dahil yung 3,000, 4, 5, 7, kahit 10,000 pa yan, isang araw lang yan. Walang buting idudulot yan. Ang kinakailangan talaga natin, labanan yung korupsyon at ibalik yung higit na maraming perang nauuwi sa korupsyon sa kaban ng gobyerno para mas maraming maibigay sa social services, sa health, sa agriculture, sa tourism at higit sa lahat sa education. Hindi sa bulsa ng mga tiwaling mangbabatas. Thank you, Mr. Jer Cabiling. Yes, Attorney Roby Melicio is also a media practitioner who might like to through one question, but before you ask this question, I'd like to give this text message addressed to our guest this afternoon. Kayo po ba, Attorney, naniniwala na gumagamit si BBM ng droga? Kaya ako isinusulong na tanggapin na niya yung hamon na sumailalim sa isang open, transparent, fair, and credible hair follicle drug test para matapos na yung walang kamatayang istorya na kinasasangkutan niya o gumagamit siya o maabuso siya ng paggamit ng illegal na droga. After all, he is the president and he must practice yung tinatawag nating leadership by example and part of the core advocacy of Hakbang ng Maisog, calling for transparency. He should be very transparent and accountability. Then he should be made to account kung ano man ang magiging resulta ng kanyang, kung sakasakaling finally tanggapin niya yung nakabimbing na hamon na yan. Now, ako naniniwala, hindi lang sa kanya, across the board, ang mga gumagamit o naabuso ng paggamit ng droga, hindi sila dapat tratuhing kriminal kundi biktima rin. Kung may mapapatunayan, tulungan natin at sumailalim sa isang tulugang rehabilitation. Bigyan ng pagkakataon dahil biktima rin naman yung mga yan and we are not here to immediately pass a judgment or condemn them. In fact, dapat natin silang hikayatin na sumailalim sa isang rehabilitation. But before we can even be of help to anyone, dapat yung taong yan ay handa ring tulungan ang sarili niya at tumanggap ng katotohanan at sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Pero doon sa pronouncement ni PNP Chief Martin, na hindi raw natin husgahan ang isang gumagamit kasi that's for the sake lang daw na para endurance sa kanilang pagtatrabaho. Isang malaking kalokohan yun. Ikaw ang pinuno ng pambansang pulisiya, dapat ikaw ang unang nanguhuli. Hindi mo dapat i-encourage at hikayatin pa yung sinasabing bus driver kasi kinakailangan kumita at mag-extend ng oras ng pagmamaneho. Madali lang naman yan di kunin mo yung mga nagmamaneho at gumagamit ng droga, gawin mong personal driver mo. At pag nasubukan mo na by experience na okay sila magmaneho, then that's the time you go around and preach what you have experienced firsthand. Pero kung ilalagay mo sa peligro yung buhay ng mga mananakay, yung mga sumasakay ng pampasaherong bus, at sasabihin mong okay lang ang nagdodrogang bus driver, kalokohang malaki yun. Tama. I think Attorney Ruby here wants to ask one question. She is also a broadcaster from Win Radio. Not only a lawyer, but also a broadcaster. My only question is, do you think Quadcom
helps our government? No, not in any way. No. Ang problema diyan sa mga investigation in aid of legislation ay walang malinaw na pakay na batas na nais nilang i-legislate. Ang investigation in aid of political persecution na nangyayari. At alam ninyo, ang sinasabing palagi, mag-iimbita ng resource person. Bandang uli, yung resource person, siya na yung suspect. O kaya pinagdududahan. O kaya bandang huli, siya na yung talagang papuntang investigasyon at tila siya yung kriminal. Kung gusto nilang panagutin yung mga nagkasala sa tingin nila sa ilalim ng ating batas kriminal, huwag ninyong pakialaman ang trabaho ng pulis o ng NBI. Ang criminal investigation, leave it to the National Bureau of Investigation who are trained in doing and conducting criminal investigation, or leave it to the expertise of our national police. Meron tayong investigation division hanggang sa precinct level. Buhay yan, gumagana yan hanggang sa stasyon ng police, sa city, municipality. Ang barangay tanod nga, marunong mag-imbestigang kriminal eh. Because they're trained to do criminal investigation. Huwag nang pakialaman ng mambabatas yan. Pagdating naman, kung sino yung dapat makasuhan, huwag na rin ninyong pakialaman yung trabaho ng mga piskal. Do not act as if you are part of the Department of Justice National Prosecution Service, because you're not. And you do not have the expertise, you're not even lawyers trained to determine kung meron bang probable cause to indict someone enough to convict him or her, wag nyo nang pakialaman yan. At pangatlo, higit sa lahat, hindi sila korte. Wala silang karapatan magpasa ng husga kung sino ang guilty or not guilty. Ang trabaho ng mambabatas ay bumalangkas ng batas. Ang trabaho ng mambabatas ay magpasa ng batas. Hindi nila trabaho yung trabaho ng mag-imbestiga at piliin kung sino yung dapat makasuhan at higit sa lahat, hatulan kung sino ang sa tingin nilang guilty at hindi guilty. Thank you, Attorney, for that answer. Before 1 hour, Baron, media outlet will ask questions, I'd like to acknowledge also the presence of a practicing lawyer here, who is also the IPMR of the province, Attorney Lieses. Hi, Panyero. Hello, good afternoon. So, I think one would... Meron pang katanungan? Yes. And before you proceed, I'd like to inform you that Mr. Sammy Bugas here might like to ask one question after you. After, pagkatapos dito. Pagkatapos. So. Sir, I am Charlie Lacbo. Hi, Charlie. Interim Councilor sa Kanilangan Bukidnon, run for Vice Mayor. Sir, yung support namin sa inyo is 100% na. Oy, maraming salamat. Maraming salamat. Sir, kilala kita Sir Gordon, pero kasi 9 years na, mag-9 years na sa councilor. Ang tanong ko lang po Sir, 100% na kami na sumusuporta sa Maraming salamat. Pero mayroon ba kayong commitment na support sa amin? Oh, wow. Sa supporter? I think my commitment, napatunayan ko na dahil yung aking pagtanggap ng hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At ito, umiikot tayo sa buong bansa. Nandito tayo ngayon sa Bukidnon. Kasama ninyo, linalabanan ng korupsyon. I think it's more than a concrete manifestation that I am one with you in your vision, in your aspiration to have a better Philippines. I am one with you. Thank you, Councilor Lacdo. Before Mr. Sapanghari, I think we are almost to end our press con this afternoon. Shall we hear our running councilor in the municipality of Maramag, Mr. Sangogas? Okay, yes, Senator. I'm a blogger, a businessman, and at present, ang partner retailer ng Walang Gutom program ng DSWD Nacional under Executive Order number 44, giving 3,000 pesos sa walang-wala na mga beneficiary whole Philippines 2024 hanggang 2027. So 3,000 nagbibigay na kami starting August every month. Ang tanong ko, Senator, kasi nagsabi ka ng AX
parang pork barrel, AKAP, pork barrel, mayroong tupad work. Kasama ba ito? Kasi Executive Order number 44. Ang pagkakaiba kasi ng mga ibang existing program, yung for social amelioration o yung para maibsan yung poverty, yung hirap na dinadaanan ng ating higit na nakararaming kababayan. Yung AIX kasi at yung AKAP, walang katapusan at walang sukatan. Wala ngang basihan. Pati yung kanilang listahan, ayaw ipakikita ng mga mambabatas sa LGU. Alam mo, Konsehal, kung merong nakakaalam kung sino talaga nangangailangan ng tulong sa kanyang barangay, sa kanyang munisipyo, sa kanyang syudad, o sa kanyang probinsya, walang iba kundi ang LGU, hindi ang mambabatas. Half of their time, nandoon sila sa Maynila. Hindi dahil nagsesesyon sa Kongreso o sa Senado. Nandun lang sila. Malayo sa kanilang distrito. Hayaan natin yung Social Services Department ng munisipyo, ng syudad, ng probinsya, to determine sino ba talaga nangangailangan ng tulong. Binanggit mismo ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Pag tinatanong nila yung mga kongresistang nagbibigay ng AIX at AKAP, ayaw ipakita yung listahan. Hindi dahil gusto nilang kopyahin yung listahan. Gusto lang nilang masiguro na walang duplication o 3 beses kang tumatanggap ng the same tulong mula sa gobyerno. Bakit? Ikaw na lang ba ang mahirap sa lugar mo na 3 beses kang sasahod? 'Di ba? Ang punto lamang, hayaan natin yung LGU. Yung mga mambabatas, wala rin kayong business mamigay ng ayuda. Bigay mo sa DSWD. Bigay mo sa Municipal Social Services Department. Bigay mo sa City or Provincial Social Services Department because that is their expertise. Uulitin ko. Walang puwang ang mambabatas magbigay ng ayuda. Ang core function ng mambabatas, magpasa ng patas. Take away that non-core function or non-core duty ng mambabatas. Kaya lang bakit kinakailangan antayin dumating si congressman o si senador bago mag-payout? Bakit kinakailangan kalalaki ng tarpaulin ni senador at ni congressman during the payout? Kasi nga vote buying. At walang proven societal benefit yung AKAP at AIX na yan. But I am not against helping yung mga kababayan natin. Kaya nga nandyan yung 4Ps eh. Pero yung 4Ps, ang pagkakaiba niya doon sa AIX at AKAP, yung 4Ps conditional, Konsehal. That is dependent on condition that you will have to continue having your children in school, to be in school, hanggang makapagtapos. At kinakailangan, dinadala mo sila sa health center o kaya sa government hospital at tingnan yung kanilang kalusugan at nutrisyon at pabakunahan nung mga kinakailangan nilang bakuna. Itong AKAP at AIX, wala yan. It's a political tool targeting a very specific segment of our society. At yan yung masa. Bakit? Hindi para umahon sa hirap yung masa. Gusto nilang lubugin sa utang na loob yung masa para habang buhay silang patuloy na iboto at manatili sa pwesto. That's the long and short of it. Thank you for that answer, Attorney Vic Rodriguez. Are you still allowing 2 or 3 questions? Oh, sure. before we end? Oh. That's the reason why we're here. So I PL. have noticed first the hand of Mr. John Sapanghari, and this will be followed by Mr. Mark Micabalo of RMN. Please go ahead. Okay, sir, magandang hapon po ulit. Yung tanong ko, kasi reality naman ito eh, hindi ka manalo pag wala kang pera. Pag ikaw ang kandidato, kahit saan, ito ang totoo. Kasi hindi naman kurakot yung mga politiko, pero dahil sa mga taong butante. Ang tanong ko, anong baraha ang maibigay mo sa taong bayan na sila, na kahit hindi mo bilhin ang pera, kahit wala kang pera ibigay sa kanila, ikaw ang ipaupo sa Senado? Naniniwala ako na itong eleksyong to, I will prove many critics wrong. Wala akong pera, wala akong partido, wala akong salapi, wala akong logistics. Pero galit ang tao. Humihingi ng tunay na pagbabago ang sambayan ng Pilipino. At itong galit ng sambayan ng Pilipino at uhaw sa tunay na leader, ito ang magdadala sa akin sa Senado. Kahit wala akong pera, wala akong partido, at wala akong logistics. Parang ito ng malakpak, parang galit ata. Galit din to. So,
Before Mr. Jimenez will throw his second question, I'd like to inform Attorney Lisis here if he's interested of asking question. That he's still outside. Please go ahead, Mr. Mark Jimenez. Yes, Attorney, this is supposedly a follow-up question. Sure. In regards to the Quadcom question earlier of Attorney on the other side. 2028 election is already on the way and malapit na po, 3 taon na lang po yan. And it seems pretty obvious right now that you have the Dutertes have your support fully for the upcoming 2020 election. Now, in regards to the Quadcom investigation, Attorney, do you believe that in any way this affect the supporters of the Dutertes? Kasi nagiging trending po ito nationwide during sa mga Quadcom hearings. Inaabangan po talaga Oh, yes. ng sambayanan. And we all know that the Dutertes are very intelligent, no doubt. In any way po, sa inyong palagay, na naapektuhan ba ang mga Yes, supporters? naapektuhan ang mga supporter ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. Lalong sumidhi at tumindi ang kanilang suporta at pagmamahal kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. At lalo lang, namumuo yung galit nila sa mga abusadong miyembro ng Quadcom. Yan ang mabuting epekto ng patuloy na political persecution ginagawa nila kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay, thank you, Attorney. I think we'll... I'd like to recognize, with your permission, Doc, si PL, ang vlogger na would like to ask a question, I believe. So listen. Attorney, ang tanong ko lang po, maraming beses na po tayo magkasama sa hakbang ng maisog. Maraming beses din po tayong hinadlangan ng Administrasyong Marcos. Kaya kayo napunta sa maisog sa ibang bansa, sa mga OFW. Ang tanong po, Attorney, ano kaya ang, bakit kaya tila threat po kayo sa Administrasyong Marcos? Ano kaya meron kayong maraha o alam, maliban doon sa libro ninyo, na maaari mong ilabas sa sambayan ng Pilipino? Alam nila na ang puso ko ay nasa mamamayang Pilipino. Alam nila lalabanan ko sila. Alam nila lalabanan ko yung korupsyon. At alam nila kaya ko. Nasubukan nila ako pagdating doon sa Malacanang. Kaya ko labanan ng korupsyon. Linabanan ko yan. At sa tingin ko, dahil nga gusto nilang mapanatili sa pwesto beyond their 6-year term, gusto nila na walang oposisyon. Kaya nga nagkaisa ang hakbang ng maisog na tulungan ako upang katawanin ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Thank you for that answer and that question. I think Attorney Lisis, who was just arrived a while ago, would like to ask a question. Hello, Senator. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Dito sa Bukidnon, dalawang sektor yung marami sa Bukidnon. Yung mga katutubo, mga IP, tsaka mga farmers. Ngayon, for the side ng mga farmers, ano po yung mga panukalang batas nyo pag naging senador kayo? And then for the side po ng mga IP, mga tribo natin dito, merong nauugong House Bill 9608 dyan sa Congress. Ang gagawin nila, yung NCIP, ilipat nila sa DNR, and then ngayon nga, yung NCIP, from 1.6 billion national budget, ginawang 1.2. So paano yan pagkasahin sa 14 regions na mga NCIP regional offices? Na isang congressman nga dito sa amin, 6 lang na munisipyo, 6 to 8 billion yung budget. Pero yung national office ng NCIP, 84 provinces, tsaka 14 regions, 1.2 billion lang. So what will be your help for the IPs sa entire Philippines po na makabenefit kaming mga IP dito sa Bukidnon? Second question po doon sa mga farmers po. Thank you. Yung ating tugon diyan sa problema ng agrikultura at ngayon specifically diyan sa mga katutubo sa IP sa inyo, isa lang ang sagot ko talaga bantayan natin yung budget. Ikaw na rin nagsabi, from 1.6 billion binaba ng 1.2 billion. At yan ay hindi lamang sa NCIP. Lahat, imaginein mo,
kanina doon sa ating programa doon sa terminal, yung 74 billion na pondo ng PhilHealth ginawang zero eh. Ang dami ring miyembro ng PhilHealth, siguro yung iba rin yan ay miyembro ninyo, mga IPs, binigyan ng zero. So mali yung public investment at mali din yung allocation of the very limited fiscal resources that we have. Kaya yun ang babantayan natin yung budget. Ulitin ko, ang ugat at katapusan ng problema natin yung budget eh. Labanan natin yung korupsyon at specifically for agriculture. Labanan natin yung korupsyon na linalaro nila yung pondo ng Agriculture Department. Nakita ko ito dito sa Bicameral Conference Committee report. Yung pagdating sa mga post-harvest facilities. Alam naman natin, isa yan sa nagiging problema ng mga magsasaka. Hindi lamang ng palay, pati ng mga gustong nagtatangkang maging dairy producer, yung mga naggagatas ng kalabaw. Ang problema nila, mabilis mapanis, di hamak eh. Yung kanilang produkto highly perishable yan. Ang problema nila yung post-harvest facility. Pero nakita ni Pangulong Duterte, nakita ni Congressman Sid Ungab na dating chairman ng appropriation, at nakita ko rin sa sarili ko mga mata, blanco yung halaga ng post-harvest facilities. Linalaro nila Bakit blanco yan? So bantayan natin yung budget, mabigyan ng tamang pondo yung mga pangunahing ahensya na talaga naglilingkod. Hindi dapat doon sa, ikaw na rin nagbigay ng example, 6 billion isang distrito ang budget. Hindi natin dapat 500 billion nga in 2 years na sinasabi nilang ginamit nila sa flood control program. Umuulan sa Maynila, konting ulan, baha At 1.4 billion pala. Ito dapat malaman ninyo. 1.4 billion pesos araw-araw ang ginagastos ng gobyerno para daw sa flood control program. 1.4 billion isang araw, yung 1.2 billion isang taong budget na ng NCIP. So dito tayo winawalang hiya talaga. Kaya dapat tayo mag-ingay. And I believe, yung tinanong sa akin kanina, mananalo tayo sa eleksyon to. Dahil galit na ang tao, naniningil na ang tao, saan nyo dinadala ang pera ng mamamayang Pilipino. At dapat natin silang singilin at dapat natin silang panagutin. Thank you. Attorney Lices, when you were not around when the Katutubo applauded the point of discussion of Attorney Vic Rodriguez, sila ay buboto doon. Yeah. Kayo ba na isang IPMR na do you have the heart para dito sa ating mga senator? Yes, kaya nga nagdala tayo ng mga tao kanina. O labanan natin yung panukalang batas na napipinto na parang apparently buwagin o baguhin yung composition na maganda na yung IPRA Diba yung Indigenous People's Rights Act or law. Maganda na yun Kaya lang ang problema always, more often than not, sa implementation, sa execution of the law. So, kung walang diferensya, wag mong pakialaman. Diba, ayusin mo yung enforcement side. Ganon din sa agrikultura, yung ating mga kabawang mga magsasaka ng palay. Ang problema rin ay yung smuggling, ang problema yung hoarding. Hindi naman kinakailangan ng legislation yan Kailangan yan ng enforcement. Ayaw magtrabaho ng executive department Pikit ang mata Kaya nga dapat ituloy yung investigation na nababanggit yung dalawang pangalang malapit sa Malacanang na involved sa agricultural smuggling, bigla nilang tinigil. Di ba, nabanggit yung pangalan ng isang Michael at yung pangalan ng isang Martin. So dapat yun ituloy ng Kongreso. Kasi very close sa amin yung issue ng agriculture. 3 weeks from ago, nasa news, 114 or 118 na rice millers ng Malaybalay yung nag-close sa amin. Tapos to correct lang pala, hindi pala 1.6. From 2.1 billion, ginawang 1.6 yung budget ng NCIP. So ang paniwala kasi natin, Senator, the biggest buyer of our rice products is the government. Ang problem ng government natin, sa labas nagbibili ng farmers product. So ang naging happy, yung mga farmers ng Vietnam, hindi yung farmers natin. Agree. Dahil So, I believe po na siguro na parang meron tayong Filipino law na Filipinos for Filipinos, Filipino money for Filipinos. So yung pera natin na grabe na mga billions na budget ng NFA, sana
bago sila mag-import ng mga bigas sa Vietnam, para matuwa yung mga farmers ng Vietnam, sana unang bilhin yung mga farmers product ng mga Pilipino. I agree with you. Kaya na-close yung... But again, 100 you plus. know, sa executive side ito eh. Pero anyway, nag-uusap tayo. Ang isang dapat i-pursue, namimigay naman ng bigas ang pamahalaan, di ba? Yung LGU, kahit yung executive department, isang sako, kalahating sako, saka mga empleyado. Eh bakit hindi na lang imandato na bibili natin yung local produce? Yes po. Di ba? Yun ang ipapamigay natin kahit yung provincial kapitolyo eh. Yung city at saka yung municipal hall eh. Yung government. Namimigay naman sila eh. Nung rice allowance eh. Dibilin mo na Yes. locally sourced, locally produced. Huwag ka na makipag-deal sa trader. Yung trader imported eh. Yes. At pag tiningnan mo yung ating trade deficit, palaki ng palaki yung listahan ng mga ini-import natin. At paiksi ng paiksi yung listahan ng ating ini-export. Yes. That is very dangerous. That is highly inflationary. Dahil pagka hindi natin na-correct yan at tayo magiging net importing country, may problema tayong lahat. Mararamdaman natin yung higit na pagtaas ng presyo ng bilihin. Dapat yun binabalanse. Dapat nating suportahan talaga yung ating local producers. In fact, ang mga bansang ito, they're now talking about food sovereignty. Malayo na sila. Tayo, ang pinag-uusapan pa rin natin, paano tayo magkaroon ng food security. Sila wala na, graduate na sila dyan sa issue ng food security. Nandoon na sila sa higit na mas malalim na antas, food sovereignty na. Malayo pa tayo lalo ron. So dapat talaga, itong administrasyon ni Bongbong magtrabaho. Huwag lang utapagin yung pagnanakaw ng kanilang mga alyado. Sige po. So we will support you po. Thank you so much. Thank you, Attorney Lysis, and our guest this afternoon. Thank you so much. But there was an indirect language sent to me by your staff that your time is limited this afternoon because you'll have to go somewhere else. So yeah, if there are some few more questions, I think I can still take it because that's the reason why we are here. So I might as well take advantage of the presence of our friends from the media at yung ating diretsong pag-ugnayan. Kung may katanungan pa. meron pa. Bigyan natin. This is the last question, I think, from Mr. Boy. Ano po ba ang posisyon ninyo tungkol sa investigation sa ICC dito sa Pilipinas? Walang jurisdiction ng Tungkol sa ICC. Walang jurisdiction ng ICC. Ang ICC papasok lamang pagka nagkaroon na ng failed state. Hindi pa tayo failed state at malayo pa tayo ron. Ano ba itsura ng failed state? Yun yung wala ng gobyernong tumatakbo. Yun yung wala ng batas ng umiiral. Alam nyo dito sa atin, bukas ang lahat ng antas ng piskalya. Kahit saan merong piskalya. Bukas ang lahat ng antas ng korte. Andyan ang MTC, RTC, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, nandyan ang Sandigan Bayan. Nandyan ang Korte Suprema. Nandyan ang Ombudsman. Ngayon, kung sasabihin ng gobyerno, dapat may jurisdiction ng ICC, bakit pa sila nag-a-appoint ng mga bagong piskal? Bakit pa sila naglalagay ng mga bagong huwes? Bakit pa sila nagpo-promote ng mga bagong justices? Ibig sabihin, bukas yung ating mga korte. Pag bukas ang korte mo, walang puwang ang ICC. At higit sa lahat, magpunta ka sa piskalya, magsampa ka ng demanda or kahit sa korte. Hahanapan ka, the very basic document. Alam mo ito, Panyera, before you can file a case, hahanapan ka ng tinatawag na certificate to file action na galing sa iyong barangay. Kinakailangan muna dumaan ka doon sa katarungang pang-barangay, yung conciliation mediation. Bukas nga yung pinaka-basic fundamental political unit natin, yung barangay. Papatakbuhin ka ng piskalye. Ibig sabihin, yung struktura ng ating batas, buhay. Bakit mo papapasukin ng ICC? Yan ay panggigipit lamang sa lahat na nagpapahayag ng kanilang tinatawag na honest dissent or honest criticism sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Hindi nila matanggap na merong mga kritiko. Hindi nila matanggap na may mga nagbabantay kung anong ginagawa nilang kalukuhan sa ating gobyerno. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol sa statement ni DOJ Secretary Remulla na makikoordinate lang sila sa Interpol? Harassment lang yun Every
every time magsasalita si Pangulong Duterte at tatamaan si Bongbong Marcos, lalabas sila yung issue ng ICC. Akala nila natatakot si Pangulong Duterte. At nagsalita na rin naman yung Pangulo nila, si Bongbong Marcos, na walang puwang ang ICC rito. Pag nagsalita ang Pangulo, kung naiintindihan mo ang workings of government on the executive side, pag nagsalita ng Pangulo, polisiya yan. At kung ikaw ay alter ego lamang, hindi mo pwedeng i-countermand o i-overrule ang iyong principal. Alter ego ka lang eh. Pag sinabi ng Pangulo mo, ito ang ating polisiya, sunod ka lang. Kung ayaw mo sundin, magbitiw ka. Pero hindi ka pwedeng maglabas ng pahayag na kontra sa naging pahayag at naging polisiya na ng Pangulo mo. Okay. Attorney Vic Rodriguez, the up-and-coming senator, I know you'll really win. I think we could not extend really to the fullest this press con because your chief of staff is giving me a signal. Shall we hear your final statements? Ako'y maraming salamat sa pagkakataon. Gusto ko yung mga ganitong pagpupulong sapagkat dito ay malaya kayong nabibigyan ng first-hand experience na sumuri, sumukat, tumimbang at kumilatis ng lahat ng nangihiram ng inyong mandato. At gusto ko yun sapagkat dapat dyan ay walang exception. Kahit ako at ang aking pakiusap sa inyo at sa mga sumusubaybay sa ating ginagawa ngayong press conference at pakikipag-ugnayan sa tao, kung sa tingin ninyo na ako'y hindi karapat-dapat na maluklok sa Senado, Doc, by all means, do not support me. And all of you, do not vote for me. Do not even support me. Let's do something for the country. Pero kung sa tingin ninyo, ako'y karapat-dapat na pahiramin ninyo ng mandato, tulungan ninyo ako. Yes. Dalhin ninyo ang isang bagong katulad ko sa Senado. Yun lamang I will not. We must all come into a basic understanding of what is at stake for our country this midterm election. Kailangan nagkakaintindihan tayo. Gamitin ninyo yung inyong kapangyarihan bilang miyembro ng tinatawag nating Fourth Estate at inyong kilatisin lahat ng manghihiram ng inyong mandato at doon nyo ibigay. At hindi ako exception dyan. Kung sa tingin nyo hindi ako dapat, huwag nyo akong tulungan. Hanapin natin yung dapat. Bansa naman, Pilipino naman. Shall we give him a round of applause for that?